Amen, amen. Great song. Amen. That song will teach us to live in humility. Amen. Amen. I believe we're all excited for the preaching of God's Word. Amen. Bagamat wala pong ating mahal na Pastor Steele, ay may ina-assign po siya ng mga magsasalita that he believes that God will use so that patuloy po tayong lumago. And tayo po ay pinagpapala sa ating series of lesson about ministry and family every Wednesday. Amen. Amen! Alright, kaya wag po nating i-miss yan dahil even sa mga Baptist Lunch Program, ipinapakita po natin yan. Diyan din po tayo nakasentro sa topic po na yan. Alright? Let's all stand up please at tayo ihanda na po natin ating mga sarili sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos. And as we call on our preacher here for tonight, Sir R.G. Landicho. Amen. Isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli, salamat sa Panginoon na ngayong gabi ay muli po tayo nagkasama-sama upang tumanggap po ng pagpapala na inihanda ng Diyos para po sa atin. Amen. Are we excited? Amen. Okay, sige po, tayo po ay manatiling nakatayo and let's open our Bibles in 1 Corinthians chapter number 15. 1 Corinthians chapter number 15. And number 16, beginning from verse number 15 down to verse number 18. Andiyan na po kayo. Amen. Verse number 15, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. That ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us, and laboreth. I am glad of the coming of Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, for that which was lacking on your part, they have supplied. For they have refreshed my spirit, and yours. Therefore acknowledge ye them that are such. Tayo po'y sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, sa makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon po na muli po ay kami po'y makapag-aral ng inyo pong salita. Panginoon, kayo po ang manguna. Bigyan niyo po ng maayos sa Espiritu ang inyo po mga anak as they listen, O God, to the preaching of your word. And I pray also, O God, that please use me mightily this evening. I can do nothing without your help, O God. Please use me, O God. Holy Spirit, O God, please flow through me. Ano man po nakikita nyo, O God, na karumihan sa aming puso at kaisipan that will hinder the blessing, O God, that you are going to give us this evening. Please, O God, take away those sins and please forgive us and all unrighteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may now be seated. At muli po ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon for another privilege na ipinagkaloob po sa akin ng ating mahal na pastor to preach the Word of God. At alam niyo, sa totoo lang, hindi madaling maghayag ng salita ng Diyos. At madaling mangbola, pero hindi po madaling maghayag ng salita ng Diyos. Mandaling, mismong asawa ko, hindi na naniniwala. Hindi ko nabutan yung preaching eh. Pagpasok ko dito, may bumungad. Yan mo, pati yung asawa mo, sir, hindi na naniniwala sa'yo. Sabi ko, hindi na bago sa akin yan. Hindi pa kami mag-asawa, hindi na naniniwala eh. Kala niya, yung mag-asawa na kami, maniniwala na siya. Lalong nawalan ng tiwala. Pero mga kapatid, ngayong gabi ay hindi po salita ni Brother RG ang maririnig po natin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. And every Wednesday po, we have a series of lesson. We have a series of lesson on family and ministry. And I am tasked by our pastor to preach on the same topic. At ako'y naniniwala na ang topic po natin patungkol po sa ministry and family ay napakaganda. Amen. Isang napakagandang topic na dapat po na maunawaan po ng bawat membro ng iglesia na kung saan ay inilagay ng Diyos dito po sa Christian Bible Baptist Church. Amen. At gaya po na sabi ko, pagpapatuloy po natin o pag-aaralan po natin ay patungkol po sa ministry and family. At nakaraan po, si Sir Conrad po ay naghayag po sa atin patungkol pa rin po sa ministry and family. And he gave emphasis
patungkol po sa ministry po natin sa tahanan. Ministry sa family. That each member of the family ay meron pong ministry. Ang anak, ang kanyang ministry is to obey his parents. At ang asawang babae ay mag-submit sa kanyang asawang lalaki. At ang asawang lalaki ay mahalin niya ang kanyang asawang babae. Ang bawat isa sa loob ng tahanan, sa loob ng sa isang pamilya ay meron pong ministry. Pero alam niyo po bang nakakalungkot na ang mundong ito ay merong sariling definition pagdating sa ministry and family. Yung po ang pinaka-nakakalungkot. That's the reason why meron tayong ganitong series of lesson upang maging maliwanag sa atin what ministry is all about and what family is all about. Saan ba talaga? Sino ba? Ano ba talaga ang purpose ng Panginoon kung bakit siya nagtatag ng pamilya? Ano ba talaga ang purpose ng Panginoon kung bakit merong ministry? Gaya po na sabi ko kanina, yun po ang tinalaki ni Sir Conrad. He gave emphasis patungkol po sa ministry po natin sa loob po ng pamilya. At alam niyo po, pinag-aaral-aralan ko sa hindi madali kayong mag-submit sa magulang. Lalo na sa grabing impluensya ng mundo ngayon sa mga kabataan. Napakahirap sa kabataan ngayon ang sila'y magsasabit sa kanilang magulang. Because of the system of the world. At ganoon din naman sa mga tatay, napakahirap kayang mahalin ng asawa. Asawang babae, lalo na kung ang asawang babae talagang nataniman na ng prinsipyo ng mundo. At ganoon din naman sa isang asawang babae, napakahirap naman mag-submit sa isang asawang lalaki. Lalo na pag alam mong meron ka at yung lalaki wala. At nakatira lang kayo sa bahay ninyo ng nanay mo, ang ibig ko sabihin. Napakahirap. Hindi madali, mga kapatid, na gampanan ang ministry sa loob ng pamilya without the ministry. Amen. Yan po ang kahalagahan kung bakit meron pong ministry. Sa kadahilanan that the family itself cannot stand, mga kapatid. Hindi kaya ng family. Kaya mga kapatid, hindi ba natin, ayon sa liwanag ng Biblia, mayroon tatlong institusyon na tinatagpo ang Diyos, ang family, ang government, at ang church. May tinatag na family, pinakialaman ng diablo, hindi kaya. Hindi kaya ng family mag-stand. Merong government, pinakialaman. Pero salamat, hindi doon nagtatapos. Merong ministering itinatag ang Diyos. Amen. Upang alalayan ang bawat family. Mga kapatid, ang bawat pamilya ay binubuo ng bawat individual na isang taong makasalanan. At hindi kaya ng bawat pamilya ang mag-stand without the help of God. Amen. Kaya nga po ang Diyos ay nagtatag ng iglesia. Ang Diyos ay nagtatag ng simbahan that even the gates of hell shall not prevail against it. Among the three institutions that God hath built, the family or the church is the only institution that God gave the promise that even the gates of hell shall not prevail against it. Kailangan na kailangan po natin ng simbahan. Kailangan na kailangan po ng ministry ng Diyos upang maalalayan ang bawat family at upang ma-accomplish pa rin ang purpose ng Diyos sa bawat family. Ilang pamilya ngayon, ilang pamilya pa kaya, mayroong ilang pamilya pa kaya ang nasiserve ang purpose ng Diyos sa kanilang family? Ilang pamilya pa kaya ngayon ang totoong nakakapagbigay ng kapurihan sa Diyos? Hindi, napaka-konti na. Bihira ka na makakita kahit sa loob ng simbahan. What would you expect sa mga family na kung saan walang simbahan? Kung dito pa lamang sa simbahan ay may mga pamilya na kung saan ay hindi nagkakaisa sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ano expect natin? Do you think magkakaroon sila ng isang pamilya na kung saan ay nasiserve ang purpose and that is to glorify God? That will never happen. Kailangan po natin ng salita ng Diyos. Kaya hindi po problema ang ministry sa isang pamilya. Ang ministry po ay isang malaking blessing sa isang pamilya. Ang ministry po ay isang napakalaking blessing sa isang pamilya. Kung walang ministry, ano ang mag-i-impluwensya sa pamilya?
Walang iba kundi ang sistema ng mundo. Walang iba na pwedeng mag-impluwensya sa bawat pamilya apart from the ministry, kundi ang impluwensya ng mundo that will always lead us to destruction. Walang iba. Kaya yung iba, sir, paano naman? May kilala akong mayayaman. Ang pera nila, grabe. Pag gusto ni anak ng bagong cellphone, yung mga high-end na cellphone, nabibili naman. Tapos, yung kanyang asawa, may trabaho. Siya, may trabaho din. Tapos, talaga namang walang problema na susupply ang lahat. Hindi natin pinag-uusapan ang estado ng kanilang kalagayan sa ibabaw ng lupang itong material. Kundi ang pinag-uusapan natin dito, yung bang pamilyang yan ay na-serve pa rin ang purpose, and that is to give glory to our God. Ang Diyos po ang nag-establish ng family. Yung nilikha po ng Panginoon, si Adam, maliwanag ng purpose is to glorify God. At sabi ng Diyos, hindi maganda na ang isang lalaki ay nag-iisa. Kailangan niya ng kapartner. Hindi pumasa yung mga ibon, hindi pumasa kung ano-ano pa man ng mga hayop. Sa kadila ng ang Diyos ay nakakaalam sinong nababagay sa lalaki. Nagkaroon ng babae, nandiyan si Eve, ang purpose para maging helpmate. Maging tulong, hindi para sirain ang plano ng Diyos, kundi para lalo pang maging mapatibay ang plano ng Diyos sa isang pamilya. And then nandiyan yung mga anak. Yung purpose ng Diyos sa family, walang iba, kundi makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Magkaroon ng maayos sa pamilya. Pag sinabing maayos sa pamilya, isang pamilya na kung saan ay nagkakaisa sa prinsipyo ng Diyos. Nagkakaisa sa prinsipyo ng Diyos. Merong family, pero nasira ang pamilya. Hindi kaya ng family. Kaya salamat na merong simbahan na tinatagang Diyos. Merong simbahan na kung saan ay aalalay sa bawat family. Could you mean that even the gates of hell shall not prevail against it? Wala nang ibang kaya pang lumaban sa gates of hell o anumang kapangyarihan ng diablo kundi ang simbahan where the word of God is being preached. Kung saan naihahayag ang salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, nais kong ipaabot sa bawat isa po sa atin na ang church ay hindi threat sa ating family. Ang church ay blessing sa ating family. Sa passage na binasa po natin kanina, ito po ay ilang beses na pong binasa ng ating mahal na pastor. Nandito po si Apostol Pablo. He commends the household of Stephanas as far as serving the Lord is concerned. Ginawa niya magandang example at in-encourage niya ang mga believers sa church at Corinth, nagyahin nyo, tularan nyo sila. Sa kadela ng even ako, nare-refresh nila yung e-spirit ko. Kahit ako na-encourage nila. I like the way they serve God. They are united. Meron silang iisang mindset pagdating sa gawain ng Panginoon. Could you imagine, they chose to be addicted in the ministry of God. Hindi yung parang bigla na pinili nilang maging addict sa gawain ng Panginoon. Amen? Pinili nilang maging devoted sa gawain ng Panginoon. Pinili nila na maging devoted sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, yung household of Stephanas, yung family po ni Stephanas po, si Apostol Pablo po mismo ang nagbaptize sa kanila. Si Apostol Pablo po mismo ang nagbaptize sa kanila. In 1 Corinthians chapter number 1, in verse number 16. Hindi si Apostol Pablo nakapag-win, pero yung nag-win sa kanila, si Apostol Pablo po ang nakapag-win. May na-win po sila. Ang Achaia po, yan po ay part ng Athens. Okay po? At may nasharean si Apostol Pablo, hindi ko lang na ano yung pangalan, at may nasharean si Apostol Pablo, at yun ang nag-share sa household of Stephanas, sa family po ni Stephanas. At could you imagine? Iniisip ko, nabautismo sila, ibig sabihin naranasan din nila maging bagong Kristiyano. Amen?
Naranasan din nila. Pero inaalam ko, anong proseso? Bakit kaya sila lumago ng ganun? Bakit kaya sinabi ng Biblia na naging addict na sila? At pinili nilang maging addict sa gawain ng Panginoon. Anong meron? Bakit kaya nangyari o dumating sa punto na naging addict na sila sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, hindi yun parang kabuti na lulutang dyan. Merong proseso. God has a process, mga kapatid, upang ang bawat isa po sa atin ay ma-inlove sa kanyang gawain. Amen? Alam niyo po, napakagandang pagmasdan ng isang pamilya na addicted sa gawain ng Panginoon. Isang pamilya na kung saan pag hindi nakapag-perform ng ministry ay nalulungkot. Alam niyo po, pag sinabing yung isang addict, pag hindi niya nagawa, o halimbawa, addict sa shabu, pag hindi siya nakapag-shabu, hindi matarantaya, hindi mapakali. Totoo po yan, hindi yan mapakali. Pag yan ay addict sa soft drinks, hindi yan mapakali. Di ba? Pag yan ay sorry po, mukhang huling pitching ko na dito. Pag yan po ay addict sa cellphone, hanggat hindi nakakahawak ng cellphone yan, hindi mananahimik yan. Lahat ng kapamaraanan gagawin. Bakit addict na eh? Andun niya yung kanyang satisfaction. Parang hindi na siya satisfied pag hindi niya nagawa ang kanyang kinaaadikan. Could you imagine, iniisip-isip ko, ganyan pala ang pamilya ni Stephanas. Na kung saan, pag hindi sila nakapag-perform siguro ng ministry, talagang malungkot sila. Siguro pag nakakaramdam sila ng sakit, magkakatrangkaso, siguro talagang grabing panalangin nila sa Panginoon. Pero ilang kaya sa atin na pag nakakaramdam ng sakit, mananalangin, wag niyo pong ituloy. Yung iba siguro, sige Panginoon, tuloy niyo na para kailangan ko magpahinga, Panginoon. Pero mga kapatid, ang isang addict, hindi gagawa siya at gagawa ng paraan para ma-perform yung kanyang gustong gawin kung anuman ang kanyang kinaadikan. Could you imagine? Ganyan po ang pamilya ni Stephanas. Could you imagine? Kaya sila po ay ginawang example ni Apostol Pablo doon po sa church at Corinth. Kung meron kayo titingnan ito, maging ako, na-encourage ako, na-refresh. Ang isa palang, merong involvement sa gawain, ang isang dedicated sa ministry, ang isang devoted sa ministry, mga kapatid, is a refresher. Spirit refresher. Could you imagine? Ako natutuwa po ako pagka nakakita po ako ng isang pamilya. Isa nga lang eh. Hindi pa pamilya, tuwan-tuwa na tayo. Iba kasi ang impact sa totoo lang ng pamilya. Sa totoo lang. Iba ang impact pag pamilya na ang masayang naglilingkod sa Diyos. Bakit po? Makikita mo doon na hindi lang sila nagsiserve sa templo ng Diyos. Nasiserve din nila ang purpose nila sa bawat isa. Yung tatay nalilid yung family. Yung nanay sumusuporta, nagsasabit sa kanyang asawa. Yung anak sumusunod. At pag yan ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon, napakagandang tanawin, mga kapatid. At yun ang pangarap ng ating mahal na pastor sa bawat individual po sa atin, sa bawat family. Ang tayo po ay magkasama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang nakalagay sa Ephesians chapter number 4 and verse number 11. Nakaraan po, tinalakayan ng ating mahal na pastor. Till we all come to the unity of what? Till we all come to the unity of faith. Ang gusto ng ating mahal na pastor at naniniwala po ko na ang gusto rin po ng Diyos natin ay hindi lang tayo magkakasama sa loob ng simbahan. We are also united in our faith. Meron tayong pagkakaisa sa pananampalataya. Kung yan ay nangyari sa family ni Stephanas, ako'y naniniwala, yan po ay pwede rin pong mangyari sa bawat pamilya po na nandito po sa Christian Bible Baptist Church. Ulitin ko po, hindi po threat ang ministry. Magiging mahirap sa isang kabataan ang sumunod sa kanyang magulang kung walang gabay ng ministry. Magiging mahirap sa isang asawang lalaki ang mahalin ang kanyang asawang babae without the help of the ministry. Magiging mahirap sa isang asawang babae ang mag-submit. Napakahirap mag-submit, lalo kung ang asawa mo lalaki parang walang plano. Yung isang asawa mong palalaki parang masyado nang gusto siya ang masusunod. Napakahirap. Pero mga kapatid, merong simbahan na tutulong sa iyo na kailangan mo mag-submit. That will give you the courage to submit to your own husband. Kung walang ministry, without ministry, talagang walang pamilya, kahit isang pamilya, mga kapatid, na kung saan ay pwede makapagbigay ng glory sa ating Panginoon.
Kailangan po natin ng ministry. Hindi threat ang ministry. Sa sino man na magulang na iniisip nyo po na ang church ay threat threat sa inyong family, hindi po. Yan ang makatutulong sa inyong family. Kasi yung anak ko kasi, grabe na, parang wala ng time sa pag-aaral. May time yan. Ang haba nga ng time sa cellphone eh. May time yan. Hindi lang na isasaayos. At sa church, tinuturo kung paano isaayos ang bawat oras. Kung paano gagamitin ang bawat oras sa tamang panahon. Pag inalis po natin sila sa church, hindi man natin inaalis, pero pinapalaylo natin sila sa church. Anak, sige, umaga magsimba ka, pero sa hapon, talagang bigyan mo the best mo sa pag-aaral mo. Sa susunod, sige, buong Sunday, Wednesday na lang, attend ka. Sa susunod, wala na. Tapos, lalapit ka na, Pastor, pag-pray mo yung anak ko. Bakit? Bakit? Hindi na talaga, kahit anong pilit ko magsimba. Ayaw na magsimba. Nag-enjoy sa mundo. Na-influensyahan ng mundo. Dahil pinahintulutan mong ma-influensyahan ng mundo. Ngayon, ilalapit mo sa man of God at gusto mo agad-agad ma-influensyahan ng man of God. Hindi po ganun yun. Kung siya'y na-addict sa mundo, hindi basta-basta mapupull out yan sa mundo. Pero kung yan ay na-addict sa gawain ng Panginoon, anumang hatak ng mundo, hindi ang mahahatak ng mundo sa kadahilan ng addict yan sa gawain ng Panginoon. There's a lot of avenues in our church, mga kapatid, na pwedeng makatulong upang ma-addict sila sa ministry. Merong good news class, merong area activities. Ngayon, meron na, pwede kang, magsabi ka lang kay pastor, gusto kong sumama, pastor, doon po sa evangelistic meeting, sa gusto ko pong makita ang gawain ng Panginoon. Gusto ko pong maging addict sa gawain ng Panginoon. Gusto ko talagang ma-inlove sa gawain ng Panginoon. Gusto ko talaga na makita ang kagandahan ng gawain ng Panginoon. Napakaraming avenue. Pero bakit mas pinipili pa na lumayo? No wonder, dumadating sa punta na pupunta tayo sa church, pero wala nang saya. Pupunta tayo sa church para masabing makapagsimba na lang. Pero hindi tayo nilagay ng Diyos sa simbahan upang makinig ng salita ng Diyos lamang. At kung tayo man ay sa unay nakikinig ng salita ng Diyos, may purpose kung bakit ka pinahintulutan ng Diyos na makapakinig ng salita ng Diyos. At walang iba kundi may apply mo anumang natututunan mo. May purpose ang Diyos. All His scriptures is given by inspiration of God and is profitable for what? Doctrine. For what? Reproof. For what? Correction. For what? Instruction in righteousness. May purpose po yun. That the man of what? God may be what? Perfect. Truly furnished unto all what? Good works. Meron kang gagawing decision after na meron ka napakinggan. Hindi dinisenyo ng Diyos sa tayo maligtas lamang. At salamat, nung naligtas tayo, nakabilang tayo sa pamilya ng Diyos. At salamat, hindi doon nagtapos. Hindi lamang nandoon nagtapos ang pagmamahal ng Diyos, idinagdag ka pa sa simbahan. Bakit ka dinagdag? Kasi alam ng Diyos na hindi mo kaya ang dyablo. Bakit yung pamilya nyo inilagay sa simbahan? Alam ng Diyos na hindi kaya ng pamilya nyo na kalabanin ang impluensya ng mundo. Alam ng Diyos na kailangan mo ng church. At yung nasa church ka na, anong plano mo? Anong plano mo? Papayag ka bang tagaupo ka na lang dyan? Sabi ni Sir Conrad, sabi ng ating mahal na pastor, ministry is service. Ministry is what? Service. At kung pag-uusapan ang service, kung meron man pinakamagandang example, bukod sa pamilyang ito, walang iba kundi ang Diyos. He came to minister and not to be ministered. He came to serve and not to be served. Mga kapatid, nilagay tayo ng Diyos sa church para ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng pribilehiyo na makapaglingkod sa Diyos. Amen. Ang bawat isa po sa atin ay makapaglingkod sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, ang maging focus natin ay ang gawain ng Panginoon. Just like the household of Stephanas. Yun ang gusto ng Diyos sa kadahilan ng pag tayo po ay hindi nag-involve sa gawain ng Panginoon, mayroon tayong ibang pag-i-involvean. Pag hindi tayo na-addict sa gawain ng Panginoon, meron tayong ibang kaka-addikan.
Pag tayo po, mga kapatid, ay hindi nagbigay ng oras sa gawain ng Panginoon, may iba tayong pagbibigyan ng oras. Pag tayo po ay hindi nagbigay ng lakas, physical effort sa gawain ng Panginoon, may iba tayong paggagamitan dyan. At ang tanong, yan ba ang purpose ng Diyos? Ang kagandahan pag dito ka sa church, sa totoo lang, katulong na natin yung simbahan eh. Papaupuin mo na lang yung anak mo dyan, makikinig na lang siya ng preaching. Pag uwi, re-reviewin, hindi ko kontrahin, re-reviewin. Ang laking tulong ng church. Amen. Napakalaking tulong ng church. Makikinig dito. Kaya minsan, may pagkakataon. Di ba, sinabi ni Pastor, oo nga po pala ma. Di ba, ang ganda naman ng ganun, wala ka ng ibang dat-dat pa. Sabihin mo lang, di ba sinabi ni Pastor, hindi ba tayo nagpapasalamat, mayroong simbahan, mayroong ministry na umaalalay sa pamilya natin, and yet, nagkakaroon pa tayo ng pagkakataon na nagne-negative tayo sa church. Ayoko ng kasi yung anak ko masyadong sinisita dyan, masyadong pinakikialaman, masyadong istrikto. Ano ba yung mga ministry na yan? Masyadong istrikto. Mga kapatid, pag ang salitang pakikialam ay ating inunawa, napakaganda. Magpasalamat tayo, meron pang nakikialam sa atin. Ang sabi ng Biblia, where no counsel is, the people. Kung wala kang counsel, walang counsel, wala pa nakikialam. Wala kang counsel, ye shall surely fall. Hindi na kailangan may makialam sa iyo para bumagsak ka. Hindi na kailangan meron pang makialam sa bawat isa po sa atin para bumagsak tayo. Where no counsel. Wala lang mag-counsel sa iyo, bagsak ka na. Bakit? Foolishness is bound in the heart of a what? Child. Ano yun po yung bound doon? To tie and to confine. Nandyan na yan. Built in na yan. Because we are a sinner. Built in na yan. Sir, bata lang naman yun. Hindi, bata lang yung umpisahan. But it's getting worse. Palalaya ng palala. Yung bata ngayon, pa-make face lang yan. Pag lumaki na yan, nanununtok na yan. Pag lumaki yan, kaya niya nang murahin ng kanyang magulang. Nag-uumpisa sa bata, pero lumalala yan. Kaya dapat pakialaman. Kung yan man ay naglilingkod sa gawain ng Panginoon at merong nakialam sa Kanya, pasalamatan natin sa kadahilanang binibigyan ng pag-asa ang anak natin na makapaglingkod ng tama sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon. Marami pong nakialam sa buhay ko. Hindi po ako darating sa ganitong kalagayan kung walang nakialam. Yung nasa bahay pa lang ako, may kumatok, may nakialam na sa akin. At yung ako'y naka-attend, hindi kaagad ako nakabalik, pero may nangungulit at nakikialam sa akin. At nakarating ako sa church, hindi pinahintulutan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong itinalaga ng Panginoon na kung saan ay mananatili lamang akong taga-simba. May nag-encourage sa akin, Brad, maglingkod tayo sa Panginoon. Sige, ano lang ako dyan, observe, nag-transient ako. Transient. Hindi ko makakalimutang, ministry ko dito pag naka-transient ako, yung mga upuan lahat, lilinisan yan, putikan dito, buhat dyan. Tapos yung bus, for 5 years. Sabi ko, pero higit sa lahat, pag excited ako maglinis ng bus, excited ako magbuhat-buhat ng mga upuan dyan, na parang walang kamat, parang enjoy mo kahit umuulan. Sa kadahilan ng kinabukasan, Sabado, pupunta sa area. Ang saya. At sa akin pag-area, pinakita sa akin ng Diyos ito ang kailangan ng mga tao. Wow, amen. Salamat, hindi lang ako nanatili sa pag-attend. In-expose pa ako sa gawain ng Panginoon.
Amen. In-expose ako sa gawain ng pagsalamat, merong nakikialam. Pag may problema ako sa area, may hindi ako alam, merong nakikialam. Pagdating dito, Brad, medyo liwalayan mo yan. Sa kadahilang hindi magandang impluensya yan. Sige po, salamat po. Brad, teka lang Brad. Ang napansin ko, masyado ka nang napapadikit sa ganito. Humiwalay ka dyan. Huwag kang mag-isip ng masama. Tulong sa'yo yan. At sabi ko, yes sir. Sorry po sir. At hindi na po mauulit. Salamat po sa paggabay. At ako'y nagpapasalamat. Ako ay bunga ng mga tao, mga godly counselors. Where no counsel is, the people what? But in the multitude of what? There is what? Safety. Salamat. Ako'y naniniwala. Anumang kalagayan ko ngayon, wala akong pwedeng ipagmalaki. Sa kadahilanang ako ay bunga lamang ng pagmamahal ng Diyos at trabaho ng mga taong nagmahal din sa Panginoon. And it is high time for me naman to serve other people. May pagkakataon sa buhay kong naupo ako dyan. Pero hindi hanggang doon lang ang plano ng Diyos sa aking buhay. Ganon din po sa bawat isa. Sa bawat family, nais ko pong ipabot sa atin na malaking tulong ang simbahan upang maging maayos ang ating pamilya. Hindi yan kalaban ng ating pamilya, katulong ng ating pamilya. By the way, hindi lang po ang anak ang maglilingkod sa Diyos. Hindi lang po ang nanay, even tatay, maganda na naglilingkod sa Panginoon. At kung meron mang unang-unang dapat naglilingkod sa Panginoon, ay ang tatay. Ang leader ng isang pamilya. Si Stefanas po, siya po yung tatay. At meron po siyang mga anak. At meron po siyang asawa. Si Stephanie daw. Pero mga kapatid, ang pinakapunto dito, masaya sila na naglilingkod sa Panginoon. At hindi nyo ba alam kung anong blessing na makita ka ng mga tao, masaya kayong pamilyang naglilingkod sa Panginoon? Pag merong nag-correct sa anak mo, sige anak, sino nag-correct sa'yo? Puntahan natin, pasalamatan natin. Amen! Brad, salamat kinorek mo ang anak ko. Sa kadahilanang gusto ko, ang anak ko ay maging maayos sa paglilingkod. Salamat! Anak, huwag kang magagalit sa mga nag-correct sa'yo. Katulong mo sila. Kahit tayo, tatay na, pag kinorek tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Brad, salamat. Hindi porke tatay, hindi na pwedeng correct. Pag kinorek ka, Brad, mali ang ginawa mo at baka mamaya makita yun ng mga anak mo, anong sasabihin? Ay, oo nga no. Sige po, at hindi ko na uulitin. Para, pag nagpa-correct ka, may maituturo ka sa anak mo. Pero pag hindi ka nagpa-correct, wala kang guts, wala kang lakas sa loob na magturo sa anak mo. Nakuha niyo po yun? Ang bawat isa sa atin, tandaan natin, ang bawat membro ng pamilya, ang bawat membro ng simbahan, lahat tayo ay isang makasalanan na niligtas lamang ng Diyos. Walang perpekto. Hindi sinabing perpekto yung pamilya ng Stefanas, pero meron silang kinaadikan. Merong isang parte o meron silang pinag-involvean na kung saan binigay nila ang kanilang sarili. And that is the ministry of God. That even Apostle Paul, nare-refresh siya, na-encourage siya sa pamamagitan ng pamilya ni Stefanas. Could you imagine? And they chose to be addicted, mga kapatid. Hindi lang nila, hindi yan parang kabuti lang dyan. Pinili nilang maging addict sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, hindi yan parang laging may, yung pag-involve natin sa gawain. Pagpipili natin yan. Kahit sa panahon na mahirap, pipiliin mo pa rin maglingkod sa Panginoon. Amen? Tatay, nahirapan ka na, galing ka pang trabaho, pupunta ka dito, pero ipaglaban mo yan sa kadahilan ng meron kang pamilya na nakatingin sa iyo. You are setting a what? Example. A good example. Nagsiset ka ng magandang halimbawa sa kanila. Kahit, ayun sabi na Apostol Pablo kay Timothy, talagang endure hardness. Endure hardness talaga. Mag-endure talagang, hindi smooth sailing ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi smooth sailing. Kung maghanap tayo ng, ito bakante yung oras ko dito. Hindi, talagang meron kang ipaglalaban. Talagang maninindigan ka. Sa kadahilan ng ang pamilya mo ang nakasalalay. Amen? Ang pamilya mo ang nakasalalay. Mga kapatid, masaya maglingkod sa Panginoon. Amen?
Masayang maglingkod sa Panginoon. Ako na-encourage, could you imagine, isipin natin, kung walang Pastor Hill, walang Laurena family na na-addict sa gawain ng Panginoon. Asan kaya tayo ngayon? Dahil sa may Laurena family na na-addict sa Panginoon, merong Jaramillo family na na-addict sa Panginoon. Amen. Hindi perpekto, nagkakamali. Pero iba pag pinag-usapan natin, yung pagiging devoted. Pagiging dedicated. Walang perpekto sa atin. Pero saan umiikot ang buhay natin ngayon? Yung church ba ay naisip lang natin pag Sunday? O yung church na ang buhay natin? Amen. Kaya nakakatuwa, mga kapatid, maglilingkod ka dyan, kasama mo ang family mo, hindi ka pa nagsasalita, malaking encouragement ka na. Malaking encouragement ka na. Kaya mga kapatid, I hope and I do believe. Ngayong gabi, wala pong malalim tayong pinag-uusapan dito. Ulitin ko po, ang church o ang ministry ay malaking tulong sa family. Amen. Sa church, sa ministry ng Panginoon, naunawaan ng mga bata kung bakit nila kailangan sumunod sa magulang. Amen. Naunawaan ng asawang babae kahit mahirap mag-submit. Naunawaan niya kung bakit kailangan mag-submit. Sa isang asawang lalaki, nahirapan siya mahalin ang kanyang asawa. Pero, at least, alam niya kung bakit kailangan niya mahalin ang kanyang asawa. Katulong natin ng simbahan, mga kapatid. Inilagay tayo ng Panginoon sa ating simbahan for a purpose. Merong purpose ang Diyos, mga kapatid. Amen? Merong purpose. Mga kapatid, lahat tayo bilang sa membro, pag sumikapan natin, na mag-involve tayo sa gawain ng Panginoon. Wala nang pinakamasayang buhay, kundi ang nagagamit ng Panginoon. Amen? Wala na. Napakikli ng buhay natin, sasabihin ko, napakikli ng buhay natin. Saan pa natin gagamitin? Saan pa natin gagamitin? Pakikli lang. Ngayon, 30 na ako, ang bilis ng panahon. Di halata, parang 35 lang. Pero mga kapatid, napakabilis na ng panahon. Saan natin gagamitin ang buhay natin? Alam mo, kagandahan kay Stephanas, gumawa na siya ng decision. Ngayon pa lang, hindi pa ako lolo siguro. Hindi ko na sigurado, pero gumawa na siya ng decision na idadali niya ang family niya sa paglilingkod sa Panginoon. At ang decision na yan, mga kapatid, maraming kalaban yan. Pero kailangan mo mag-endure para mapagpatuloy o ma-accomplish ang purpose ng Diyos sa iyong family. I hope and I do believe ngayong gabi meron po tayong natutunan at hindi tayo maghaba ng pag-aaral sa kadahilan ng ako'y naniniwala na baka antukin na kayo. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa mensahe po na aming napakinggan. Thank you, O God, for giving us your word. Thank you, O God, for the great reminder. Ay maraming salamat po na muli niyo po kami pinaalalanan. Hindi po namin kaya, Panginoon, ang impluwensya ng mundo. We really need your ministry, O God. We really need your guidance, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. While the Holy Spirit speaking to your hearts through that message, let's make business with God. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, at may isang simbahan na nagdadala po sa aming pamilya
nagiging katulong na aming pamilya para sa paglago po namin at pagkaroon po namin ng tamang mindsetting, Panginoon, tamang kaisipan pagdating po sa ministry, Panginoon. Salamat at may simbahan na may ministry nagtumulong po sa amin para patuloy pa kaming magbuklod-buklod ng malakas spiritually, Panginoon, as a family. Thank you, O God, for using Sir RG. Thank you for using him in this ministry, O God, and please continue to guide him and his wife sa gawain po ninyo, Panginoon. All the glory belongs to you. Please forgive us on all our sins. In Jesus' name, amen.